What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Maligayang pagbabalik sa Movie Recaps. Ngayon na ipapakita ko sa inyo ang isang comedy, fantasy, romance na pelikula mula noong 2011 na pinamagatang Midnight in Paris. May mga spoilers sa susunod, mag-ingat at alagaan ng sarili. Si Gil Pender ay isang matagumpay na Hollywood screenwriter na sinusubukang maging nobelista, ngulit nahihirapan siyang tapusin ang kanyang unang nobela. Naglakbay siya papuntang Paris kasama ang kanyang fiancé na si Inez at ang mayayaman at republikano nitong mga magulang. Palagi niyang sinasabi kung gaano niya kamahal ang lungsod na ito, lalo na kapag umuulan, at kung gaano niya ninanais na nabuhay siya rito noong dekada 20 na itinuturing niyang ginintong panahon. Si Inez naman ay tinatrato lamang ito bilang bakasyon at wala siyang interes na lumipat palabas ng US. Iniisip din niyang ang mga ambisyong ni Gil ay isa lamang delusyon. Isang araw habang nanananghalian kasama ang mga magulang ni Inez, nakasalubong nila ang kaibigan nitong si Paul at ang kanyang asawa na si Carol na nag-imbita sa kanila na mamasyal. Ayaw talaga ni Gil sumama, ngunit pumayag si Inez at kalaunan ay nagtalo sila patungkol dito pagbalik nila sa kanilang kwarto. Iniisip ni Inez na napakatalino ni Paul at dapat ipabasa ni Gil sa kanya ang kanyang libro para sa kritisismo. Ngunit para kay Gil, si Paul ay isa lamang sudong intelektual. Naging hindi matiis para kay Gil ang pakikisama kay Paul. Hindi ito tumitigil sa pagsasalita anuman ang paksa at naniniwala siyang eksperto siya sa lahat kahit kaduda-duda ang mga komento niya. Sobrang pedantiko niya na nakikipagtalo pa siya sa isang tour guide sa Musée Rodin. Kinamumuhian siya ni Gil, ngunit hinahangaan siya ni Inez. Isang gabi, sumama si Inez kay Paul sa pagsasayaw, ngunit dahil ayaw na niyang makitungo pa rito, nagpa siya si Gil na maglakbay pa uwi sa hotel. Medyo lasing siya kaya naligaw siya at huminto upang magpahinga sa mga hagdanan ng isang gusol nang tumunog ang kalapit na orasan sa hating gabi. Sa sandaling iyon, may lumapit na isang lumang sasakyan at inanyayahan siyang sumama ng mga pasaherong nakasuot na mga damit na makaluma. Matapos ng kaunting pag-aalinlangan, sumakay si Gil at dinala siya sa isang salusalo kung saan nakilala niya ang ilang tanyag na tao mula dekada 20, tulad ni Cole Porter at sina Zelda at Scott Fitzgerald. Akala ni Gil ay nagkataon lamang ang mga pangalan kahit sabihin pa nilang ang party ay para kay Jean Cocteau, ngulit nakisabay na rin siya. Nang magsawa si Zelda, kinumbinsi siya ni Scott at Gil na umalis kasama siya at nagtungo sila sa Bricktops kung saan nakita nila si Josephine Baker na sumasayaw. Doon tuluyang tinanggap ni Gil na naglakbay siya pabalik sa dekada 20. Pagkatapos nagpunta sila sa isang cafe kung saan nakilala niya sina Ernest Hemingway at Juan Belmonte. Tinanong niya si Hemingway kung babasahin nito ang kanyang nobela, ngulit tumanggi ito at sinabing hindi niya dapat hayaang magpunay ng ibang manunulat ang kanyang gawa. Pumayag naman si Hemingway na ipakita ang manuskrito kay Gertrude Stein na labis ikinatuwa ni Gil, kaya nagmadali siyang umalis sa cafe upang kunin ang kanyang libro sa hotel, ngulit huminto siya sa gitna nang mapatangto niyang hindi sila nagkasundo kung saan sila magkikita. Bumalik si Gil sa gusol na pinanggalingan niya, ngulit halip na cafe ang naroon na isang laundry shop, ibig sabihin nakabalik na siya sa kasalukuyan. Kinabukasan, habang naikwekwento ni Inez ang masayang gabi niya, lutang si Gil at hindi makapaniwala sa nangyari. Sinubukan niyang ikwento ito kay Inez, ngunit syempre hindi siya pinaniwalaan. Namili sila kasama ang ina ni Inez na palihim na tinawag ni Gil na kuripit. Nang magsimulang umulan, hinikayat ni Gil na maglakbay sila sa ulan, ngunit ayaw nila ng idea. Nang gabing iyon, dinala ni Gil ang kanyang manuskrito at Inez sa mga hagdanan kung saan siya sinundo noong nakaraang gabi upang patunayan na totoo ang kanyang kwento ng paglakbay sa oras. Habang lumilipas ang oras at walang dumarating, nagsawa si Inez at umalis, ngunit hindi pa rin sumuko si Gil. Ginantimpalaan ng kanyang tiyaga nang tumunog ang orasan sa hating gabi at dumating ang parehong lumang sasakyan. Ngayon ay nakasakay si Hemingway. Ikinuwento nito kay Gil kung anong nagpapakatotoo sa pag-ibig at pagnanasa, dahilan kung bakit pagdudahan ni Gil ang relasyon niya kay Inez. Dumating ang dalawang lalaki sa kanilang destinasyon kung saan ipinakilala si Gil kina Gertrude Stein, Pablo Picasso at sa kanyang kasintahan na si Adriana. Matapos pagsabihan si Pablo dahil naroon na hindi raw niya maipakitang mabuti si Adriana sa kanyang pintura, kinuha ni Gertrude ang manuskrito ni Gil at binasa ng malakas ang mga unang linya na naging dahilan upang sabihin ni Adriana na nahuhumaling na siya sa kwento.
Nangako si Gertrude na babasahin niya ang buong libro mamaya, ngunit kailangan niya munang kausapin si Hemingway. Binigyan nila Gil ng privacy at sumama kay Adriana sa kabilang room kung saan nagkaisa sila sa kanilang pagmamahal sa mga lumang panahon at sa sining. Ikinuwento ni Adriana tungkol sa mga tanyag na artistang nakitang date niya at inamin niyang napakahirap pakisamahan ni Picasso. Hinikayat din niyang sundin ni Gil ang kanyang pangarap na manirahan sa Paris. Pagbalik ni Gil sa kanyang hotel room makailang sandali, hindi niya maiwasang isipin ang lahat ng mga tanyag na taong nakilala niya at higit sa lahat si Adriana. Kinabukasan, namili uli sila kasama si Inez at ang kanyang ina at huminto sa isang antique store nang narinig niya ang tugtugin ni Cole Porter. Nakipagkwentuhan siya sa tindera na si Gabriel, na isa ring malaking Han. Pagkatapos, nagtungo sila sa museo kasama si Paul na patuloy pa ring nagsasalita ng pedantiko. Hindi hinayaan ni Gil na makasingit siya ng sarili niyang opinyon, ngunit nagkaroon din siya ng pagkakataon nang makita nila ang painting ni Picasso kay Adriana. Napahanga siya ng lahat sa pag-uulit ng kritika na binigay ni Gertrude noong nakaraang gabi. Mula noon, gabi-gabi nang bumabalik si Gil sa dekada 20 at inidaradahilan kay Inez na naglalakbay siya para sa inspirasyon na tunay namang nakatulong sa kanyang pagsusulat. Walang pakialam si Inez at ginugulog lamang ang gabi sa pakikisama kay Paul, ngulit naging kahani-hani hadibal ang kanyang mga magulang kaya kumuha ang kanyang ina ng isang pribadong imbestigador na sundan si Gil. Dumalo si Gil sa maraming salusalo kasama ang iba't ibang tanyag na artista at lalong tumibay ang ugnayan nila ni Adriana bawat gabi, lalo na matapos maghimalay sila ni Picasso. Isang gabi, nadatnan nila si Zelda na muwantik ng tumalon sa ilog dahil pakiramdam niyang hindi siya mahal ni Scott at ayaw niya sa kanyang itsura. Napigilan nila siya at inalukan siya ng Valium na dala-dala niya dahil nagkakaroon siya ng panic attacks na sigurado niyang mawawala pagkatapos ng kasal. Nadismaya si Adriana nang marinig niyang may kasintahan na si Gil at tinanong niya ito tungkol sa fiancé nito. Ngunit habang ikinukwento ni Gil ang tungkol kay Inez, napagtanto niyang wala pala silang masyadong pagkakapareho at gumuho na ang kanilang relasyon. Pagkatapos ng pag-usap na yon, umalis si Adriana at nagbigay lamang ng medyo awkward na dahilan. Naiwan si Gil sa bar kasama sina Salvador Dali, Man Ray at Luis Buñuel, mga surrealist na walang kahirap-hirap na naniniwalang siya ay mula sa hinaharap. Sinabi ni Dali kay Gil na malungkot ang kanyang mga mata at ipinaliwanag ni Gil na mukhang malungkot siya dahil nahihirapan siyang tanggapin na siya ay engaged habang sabay na nagmamahal sa isang babaeng mula sa nakaraan. Kinabukasang umaga, sinubukan niyang hikayatin si Inez na manatili sa kama kasama niya para sa kaunting lambingan, ngulit mas interesado si Inez na huwag mahuli sa kanyang meeting kay Paul. Sa halip na sumama sa kanila, binisita ni Gil ang tour guide mula sa museo na kinorek ni Paul nung isang araw at tinanong ito tungkol sa mga relasyon ni Ragnon, umaasang makakuha ng inspirasyon upang malutas ang kanyang problema sa pag-ibig. Ngunit walang mahiwagang sagot na naghihintay sa kanya. Hindi alam ni Gil na sinusundan na pala siya ng detektibe na inupahan ng ama ni Inez, kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang mga pakikipagsapalaran tuwing gabi sa dekada 20. Isang gabi, nalaman niya mula kay Gertrude na lumipad na si Adriana patungong Africa kasama si Hemingway. Sinabi rin ni Gertrude na nabasa na niya ang libro ni Gil at bagamat may magagandang ideya ito, kailangan niyang tigilan ang pagiging masyadong pesimista. Pagdating ng weekend, binaliwala ni Gil ang mga plano ni Inez dahil nais niyang manatili sa loob at magsulat. Lumabas lamang siya minsan upang bisitahin ang tindahan ni Gabriel at bumili ng plaka ni Porter. Dumaan din siya sa isang bookstall at natagpuan ang lumang diary ni Adriana na ipinatranslate niya upang malaman ang nilalaman nito. Matapos ipahayag ni Adriana ang kanyang pagmamahal sa Paris at ikwento ang kanyang mga naging relasyon sa iba't ibang tanyag na artista, inamin niya na mahal niya si Gil at napanaginipan niyang binigyan siya nito ng hikaw bago sila nagtalik. Dahil sa revelasyong ito, bumalik si Gil sa hotel upang magpalit ng mas maayos na damit at maghanda ng regalo kay Adriana na nauwi sa pagkuha niya ng mga hikaw ng kanyang fiancé. Ngunit bago siya makaalis, dumating si Inez at ang kanyang mga magulang dahil kinansela nila ang kanilang mga plano matapos makaranas ng pananakit ng dibdib ang ama ni Inez. Habang naghihintay ng doktor, napansin ni Inez na kahina-hinalang bihis na bihis si Gil kahit sinabing niyang buong araw lang siyang nagsusulat, kaya gumawa siya ng palusot na naligo lang siya upang makapag-isip ng mas maayos.
Napansin din ni Inez na nawawala ang kanyang mga hikaw at inakala niyang ninakaw iyon ng katulong. Bago pa siya matawagan ng staff ng hotel upang ireklamo ito, nagmadali si Gil sa banyo at nagkunwaring doon niya natagpuan ng mga hikaw. Pagkatapos, bumili siya ng bagong hikaw sa isang maayos na tindahan at nang sumapit ang hating gabi, dinala ang kanyang binagong manuskrito kay Gertrude at tinanong ito tungkol kay Adriana. Sinabi ni Gertrude kung saang party niya maaring matagpuan si Adriana. Hinabol ni Gil si Adriana at hiniling na umalis silang dalawa upang makapag-usap ng pribado tungkol sa kanilang nararamdaman. Ngulit bago sila tuluyang umalis, dumaan muna siya kay Bunuel at ikinuwento ang ideya ng plot na magiging The Exterminating Angel. Lumakad-lakad sina Gil at Adriana at sinamantala ni Gil ang pagkakataon upang halikan siya bago ibigay ang mga hikaw na labis namang ikinatuwa ni Adriana. Biglang may dumating na karwaheng hinihila ng kabayo at inanyayahan sila ng isang magara na mag-asawa na sumakay. Tulad ng sasakyan na karaniwang sinasakyan ni Gil, ang karwaheng ito ay naglalakbay rin sa panahon at dinala sila sa Belle Epoque, ang gintong panahon ni Adriana. Matapos sumayaw at uminom sa restaurant na Maxim's Paris, binisita sila ang Moulin Rouge kung saan nakilala nila sina Henry de Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin at Edgar Degas. Habang pinag-uusapan nila ang sining, sinabi ni Gauguin kay Gil na sa tingin niya ay walang imahinasyon ang bagong henerasyon at nagkasundo silang tatlo na ang Renaissance ay ang pinakamainam na panahon. Nang alukin si Adriana ng trabaho upang magdisenyo ng mga kasuotan para sa ballet, inilayo siya ni Gil upang makapag-usap ng pribado kay Gil. Hindi nawa ni Adriana bumalik sa dekada 20 dahil para sa kanya ito na ang perpektong panahon. Ang dekada 20 ay kasalukuyang gayon lamang at sa makatwid ay mapurol. Sa wakas, inamin ni Gil na siya ay mula sa ibang kasalukuyan at habang narinig niya ang usapan ng mga artista tungkol sa Renaissance, nagkaroon siya ng isang malinaw na realisasyon. Kung mananatili sila sa nakaraan, ang nakaraang iyon ay magiging kasalukuyang rin at kaunti-unti ay magiging mapurol din. Ang kasalukuyan ay palaging may kakulangan dahil ang buhay mismo ay hindi kailanman perpekto. At kung nais niyang makapagsulat ng isang bagay na may halaga, kailangan niyang talikuran ang kanyang mga ilusyon. Hindi ito naunawaan ni Adriana at nais pa ring manatili roon, kaya hinalikan niya si Gil sa panghuling pagkakataon bilang pamamaalam. Bumalik si Gil kay Gertrude na labis na natuwa sa mga pagbabagong ginawa niya sa manuskrito at naniniwalang nasa tamang landas na siya para sa kanyang nobela. Sinabi rin niya na nabasa na rin ng Hemingway ang libro at nagustuhan ito, ngunit may mungkahi sa plot. Hindi niya matanggap na hindi napapansin ni Gil ang kanyang fiancé na niloloko siya ng kanyang fiancé kasama ang pedantikong lalaki. Dahil maliwanag na hango ang mga karakter sa personal na eksperyensya ni Gil, labis siyang nabalisa sa narinig. Kinabukasang umaga, hinarap niya si Inez tungkol dito. Sa una ay itinanggi niya si Inez, ngunit dahil hindi siya pinaniwalaan ni Gil, inamin din niya sa huli na totoo. Niloko niya si Gil kasama si Paul. Ito na ang huling patunay na hindi talaga sila para sa isa't isa, kaya nagpasa siya ni Gil na hindi na bumalik sa USA at tuluyang makipaghiwalay kay Inez. Habang palabas na siya sa kwarto, dumating ang mga magulang ni Inez at sinabi ng ama nito na alam niyang may tinatago si Gil dahil nakita ng detektibe na inupahan niya na sumasakay ito ng gabi-gabi sa isang misteryosong sasakyan. Hindi nila nga lang malaman kung saan nagpupunta dahil biglang nawala ang detektibe. Napag-alaman lang na ipitan pala ito sa Versailles noong panahon ni Louis XIV. Ginugol ni Gil ang natitirang oras ng araw sa paglalaklakad sa Paris. Pagsapit ng gabi at tumunog ang oras sa hating gabi, nasalubong niya Gabriel tabi ng ilog Seine. Inalok niya itong ihatid Hoshi at pumayag si Gabriel lalo na nang magsimulang umulan. Magkasama silang umalis, nagbubuklod dahil sa pareho nilang pagmamahal sa Paris kapag umuulan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications para makanood pa ng mas maraming ganitong video. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat.